Kabanata 14:01. Matapos ang kanyang muling pagsilang. Hindi kailanman inakala ni Zephyr na haharap siya sa kamatayan ng ganito kaga. Hindi niya ito matanggap. Napakarami pa niyang hindi natatapos. Ang misteryosong pagkawala ng kanyang ama. Ang mga sugat at kapalaran ni Leia. Ang mga lihim ng Supreme Peak. At ang mga taong mahalaga sa kanya. Lahat ng iyon ay tila hindi na niya maaabot. Sa gitna ng katahimikan, dahan-daang umangat ang Golden Combat Sword. Nakatitig si Zephyr sa walang hangganang kawalan. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi. At sa harap ng lahat, dahan-dahan siyang lumuhad. Parang isang disipulong nagbibigay ng huling pagpupugay. Guro. Mukhang hindi ko na muling makikita ang mukhang kahoy mo. Muling bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng nakaraan. Mga taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Mga pangakong hindi pa natutupad. Mga pangarap na hindi pa naaabot. Ngunit, hindi pa tapos ang trahedya. Zephyr. Pumunta ka sa impyerno. Sabay na sumugod sina Ouyang Shento at Wang Ding. Dalawang nakakatakot na puwersa ang bumasag sa kalawakan at rumagasa patungo sa kanya. Klang. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng Golden Combat Sword na tila isang nagngangalit na dragon. Kahit nasa bingit na ng kamatayan. Hindi pa rin sumuko si Zephyr. Duguan. Mahina. Halos wala ng lakas. Ngunit nananatiling matatag ang kanyang kalooban. Sa isang huling sigaw. Nilabanan niya ang kapalaran. Ngunit. Buzz. Tinamaan siya ng nakamamatay na pag-atake. Sumabog ang dugo sa kalangitan. Boom! Kasabay nito. Sunod-sunod na dumating ang mga barkong pandigma mula sa iba't ibang akademya. Ouyang Shentu. Wang Ding. Patayin sila. Dumating ang mga eksperto ng palasyo ng Diyos na pakikipaglaban. Ang sekta ng banal na armor. Ang sekta ng banal na katawan. Ngunit, huli na ang lahat. Sa harap ng kanilang mga mata. Ang katawan ni Zephyr ay nilamon ng isang higanteng black hole. At sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nawala ang kanyang sigla. Wala ng tibok. Wala ng hininga. Wala ng buhay. Patay na ba talaga si Zephyr? Biglang kumislap ang isang gintong liwanag. Parang banal na ilog na tumatawid sa kalawakan. Kasabay nito, nagluluksa ang Golden Combat Sword. Klang. 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 Paulit-ulit itong bumabangga sa lugar kung saan naglaho ang black hole. Para bang ayaw nitong tanggapin ang pagkawala ng kanyang Panginoon. Maging ang langit at lupa ay tila nabalot ng kalungkutan. Sa barkong pandigma, nanginag ang buong katawan ni Laiyan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang lalaking minsang nagbago ng kanyang buhay. Ang lalaking hindi niya malimutan. Ay nawala sa isang iglap. Patay na ba talaga siya? O may mas malaking lihim na nakatago sa loob ng black hole. Samantala, libu-libong kilometro ang layo. Sa Supreme Peak ng Boundless Academy. Tahimik na nagmumuni-muni si Elder Maxim Callahan. Patuloy niyang hinihigop ang enerhiya ng kalangitan at lupa. Ngunit bigla. Huminto ang lahat. Buzz. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, lumitaw sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla. Ano ang naramdaman ni Elder Maxim? May koneksyon ba ito sa pagkawala ni Zephyr? Patay na nga ba talaga ang pangunahing tauhan? O nagsisimula pa lamang ang pinakamalaking himala ng kanyang buhay? Ano ang lihim na nasa loob ng black hole na lumamon kay Zephyr? Bakit biglang nabigla si Elder Maxim sa Supreme Peak? At kung buhay pa si Zephyr, saan siya dadalhin ng mahiwagang puwersang ito? Abangan ang susunod na kabanata. Ang katotohanan ay mas nakakagulat kaysa sa inaakala ng lahat. Kabanata 14:02. Habang umiikot ang enerhiya sa paligid niya, biglang nagmulat ng mga mata si Elder Maxim Callahan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi katahimikan ang nasa kanyang mukha, kundi isang matinding lungkot at galit. Nanginag ang kanyang buong katawan. Para bang may mahalagang bagay na biglang nawala. May isang ugnayang naputol. At sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang nakakatakot na dagandong sa buong Supreme Peak. Patayin. Boom.
Ang sigaw ay parang banal na espada na tumagos sa langit at lupa. Niyanig nito ang kalawakan sa daan-daang milya. Ang nakakatakot na Hungarian pumatay ay bumalot sa buong Boundless Academy. Maging ang mga eksperto ay napaluhod sa takot. Sa unang pagkakataon, nawala ang kalmadong anyo ni Elder Maxim. Para bang may isang bagay na hindi niya kailanman mapapatawad. Samantala, sa palasyo ng Diyos ng pakikipaglaban, ligtas ang buong Clan sa ilalim ng proteksyon ng mga eksperto. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag. Tahimik na nakahiga si Leia. Wala pa rin siyang malay. At habang ang lahat ay nagbabantay, biglang, Zephyr! Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Mula mismo kay Leia. Sa kabila ng kanyang kawalan ng malay. Parang naramdaman niya ang isang bagay. Parang may koneksyon silang biglang naputol. Nang marinig iyon, biglang nanginag ang puso ni Typhoon at Spout. Ang kakaibang kaba na kanilang nararamdaman ay biglang naging malinaw. May nangyari kay Zephyr. At maaaring, hindi na ito maibabalik. Sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa isang marangyang lungsod. Tahimik na tumutugtog ng sitara ang isang napakagandang babae. Umaagos ang musika sa hangin. Parang isang awit ng paghihintay. Ngunit bigla, klang, naputol ang mga kwerdas ng sitara. Walang dahilan. Walang babala. Bigla na lamang itong napatid. Dahan-daang itinaas ng babae ang kanyang ulo. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. At sa kanya ibinulong. Bata, huwag mong hayaang may mangyari sa iyo. Tahimik ang kanyang tinig. Ngunit puno ng pangamba. Para bang may masamang pangitain siyang nakita. Ngunit habang nagluluksa ang mga taong may kaugnayan kay Zephyr, may isang mas malaking lihim na unti-unting nabubunyag. Sa isang lugar na hindi alam ng ordinaryong tao. Sa ilalim ng siyam na kailaliman. Sa lupain ng mga demonyo. Isang sinaunang palasyo ang nakatayo sa gitna ng kadiliman. Napapalibutan ito ng nakakatakot na aura. Parang kaharian ng isang sinaunang demon god. At sa pinakaloob ng palasyo, may isang babaeng tahimik na nakahiga. Ang kanyang balat ay kasing puti ng jade. Ang kanyang kagandahan ay tila hindi kabilang sa mundong ito. At sa pagitan ng kanyang mga kilay, may isang misteryosong pulang marka. Isang tandang naglalaman ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Tahimik siyang nakapikit. Ngunit, parang may isang bagay na naghihintay na magising. Sino ang misteryosong babaeng ito? Ano ang kaugnayan niya kay Zephyr? At bakit kasabay ng pagkawala ni Zephyr ay ipinakita ang kanyang katauhan? Buhay pa ba talaga si Zephyr matapos lumunin ng black hole? Ano ang dahilan ng matinding galit ni Elder Maxim? At sino ang natutulog na babaeng nasa kaibuturan ng palasyo ng mga demonyo? Abangan ang susunod na kabanata. Sapagkat ang lihim sa likod ng pagkawala ni Zephyr ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ng lahat. Kabanata 1403. Sa kaibuturan ng misteryosong palasyo ng mga demonyo. Tahimik na nakahiga ang isang napakagandang babae. Ang kanyang mahabang lilang buhok ay kumikislap na parang kristal. Ang kanyang kagandahan ay tila hindi kabilang sa mortal na mundo. Ngunit bigla, swoosh, nanginag ang kanyang buong katawan. At sa isang iglap, nagmulat siya ng mga mata. Punong-puno ng pagkabigla. At galit. Isang nakakatakot na aura ng pagpatay ang sumabog sa buong palasyo. Parang kayang durugan ang langit at lupa. Kasabay nito, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. At malamig niyang sinabi, Zephyr, bilang unang lalaking nagmamay-ari ng puso ko. Paano ka nang ahas na mamatay nang wala akong pahintulot? Sa unang pagkakataon, isang luha ang pamatak mula sa isang nilalang na kinatatakutan maging ng mga Diyos at demonyo. Ngunit sa labas, mas mabilis pang kumalat ang isang balita. Patay na si Zephyr. Ang binatang humamon sa dalawang akademya gamit lamang ang kanyang espada. Ang binatang lumaban hanggang sa huling patak ng dugo. Ay wala na raw. Ngunit kahit patay, patuloy pa rin niyang niyanig ang buong mundo. Sa Boundless Academy, hindi matanggap ng lahat ang nangyari. Papatayin ko kayo. Umalangaw-ngaw ang nakakabinging sigaw ni Vince Scheidt.
habang iniikot niya ang kanyang banal na halberd. Parang handa niyang wasakin ang buong kalangitan. Kasabay nito, lumabas din ang nakakatakot na kapangyarihan ni Yang. Ang malademonyong enerhiya ay bumalot sa paligid. At galit niyang sigaw. Grand Academy. Winged Serpent School. Nanliligaw kayo ng kamatayan. Ang buong larangan ng digmaan ay naging isang impyerno. Lahat ay nababaliw sa galit. Lahat ay gustong maghayganti. Lahat ay gustong duguin ang mga pumatay kay Zephyr. Maging si Yuanzi, na palaging kalmado, ay tuluyang nawalan ng pagpipigil. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang tanggapin. Ang isang henyong may kakayahang maabot ang sukdulan ng martial arts, ay pinatay ng ganoon na lamang. At pagkatapos, may isang taong tuluyang sumabog ang galit. Lei Yan. Bahagyang nanginag ang kanyang katawan. At isang napakalaking dagat ng apoy ang sumabog sa kalangitan. Ang kanyang demon fire bloodline ay umabot sa sukdulan. Ang buong kalangitan ay tila nasusunog. Parang bumaba ang isang diyosa ng apoy upang maghatid ng paghatol. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, daan-daang metrong alon ng apoy ang ramaga sa pasulong. Nilamon nito ang mga kalaban. Sinunog ang lahat ng madaanan. At doon, may isang himalang nangyari. Klang! 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 Biglang tumunog ang Golden Combat Sword. Parang may naramdaman itong pamilyar na presensya. Sa isang iglap, iniwan nito ang larangan ng digmaan. At kusang lumipad patungo kay Lei Yan. Napatigil si Lei Yan. Hindi niya inaasahang pipiliin siya ng espada ni Zephyr. Parang ipinagkatiwala nito sa kanya ang huling habilin ng kanyang Panginoon. Parang sinasabi nitong, ipagpatuloy mo ang laban. Muling tumalim ang tingin ni Lei Yan. At hawak ang Golden Combat Sword. Sumugod siya sa gitna ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, para siyang isang reyna ng apoy na bumaba mula sa langit. Ngunit habang lumalala ang digmaan, may isang tanong na bumabagabag sa lahat. Kung tunay ngang patay na si Zephyr, bakit tila nararamdaman pa rin siya ng napakaraming tao? Bakit nagluluksa ang kanyang espada? At bakit maging ang mga nilalang sa malalayong lugar ay nakadarama ng kanyang pagkawala? Patay na nga ba talaga siya? O may isang mas malaking lihim na naghihintay sa loob ng black hole? Sino ang misteryosong babaeng may lilang buhok na umiiyak para kay Zephyr? Bakit kusang pinili ng Golden Combat Sword si Lei Yan bilang bagong may hawak nito? At habang nagaganap ang madugong paghihiganti, buhay pa kaya si Zephyr sa isang lugar na hindi alam ng sinuman? Abangan ang susunod na kabanata. Ang tunay na kapalaran ni Zephyr ay malapit ng mabunyag. Kabanata 1404. Habang patuloy ang kaguluhan sa larangan ng digmaan, wala ni isa ang umatras. Wala ni isa ang natakot. Lahat ay lumalaban para sa iisang dahilan. Ang ipaghiganti si Zephyr. Ang mga disipulo ng Divine Armor Sect ay sumugod na parang hukbo ng bakal. Bawat pag-atake nila ay yumanig sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga eksperto ng Divine Body Sect ay nagpakawala rin ng kanilang nakakatakot na kapangyarihan. Bawat kamao ay parang bumabagsak na bulalakaw. Si Bai Dijan naman ay naging isa sa kanyang espada. Ang bawat galaw ng talon ay tila kayang hatiin ang mismong hangin. At sa gitna ng lahat ng ito, patuloy na napipilitang umatras sina Wang Ding at Ouyang Shento. Bagamat sila ay makapangyarihan, hindi nila kayang harapin ang nagngangalit na galit ng napakaraming eksperto. Lalo na nang kumilos ang Palace Master ng Fighting God Palace, Basia. Sa bawat pagwasiwas ng kanyang dambuhalang palakol, parang nahahati ang kalangitan. Boom! 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 Ang bawat tama ay nagpapasuka ng dugo sa kanilang dalawa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Umalangaw-ngaw ang kanyang galit na sigaw. Sa sandaling iyon, ang buong larangan ay naging isang dagat ng dugo at apoy. Ngunit habang nagaganap ang madugong paghihiganti, may isang lihim na walang sino man ang nakaalam. Sa kailaliman ng isang misteryosong espasyo, may isang sirang katawan na dahan-daang inaanod. Halos wala ng balat. Halos puro buto at laman na lamang.
Parang isang bangkay na matagal nang nawalan ng buhay. Ngunit, hindi ito tuluyang namatay. Ang misteryosong enerhiya sa paligid ay tila isang ilog na walang katapusan. Dahan-dahan nitong itinutulak ang katawan. Pinoprotektahan. At muling binubuo. Lumipas ang hindi matukoy na panahon. Hanggang sa isang araw. May kakaibang liwanag na nagsimulang sumiklab. Swoosh! Unti-unting nabuo ang isang figure. Parang isinilang muli mula sa kamatayan. Parang muling bumangon mula sa kawalan. At nang tuluyang magmulat ng mata ang nilalang na iyon. Siya ay Zephyr. Buhay siya. Buhay pa siya. Napaupo si Zephyr habang hinihingal. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Naramdaman niya ang matinding sakit sa buong katawan. At nang tingnan niya ang sarili. Halos hindi niya makilala ang kanyang anyo. Parang dumaan siya sa tunay na impyerno. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Sa loob ng kanyang katawan. May lumitaw na isang kakaibang kahoy na rebulto. Isang rebultong kahawig niya mismo. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, unti-unti itong nabibitak. Crack, crack, crack. At habang tuluyang nadudurog ang rebulto, naunawaan niya ang katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. Ito ang sumalo sa kanyang kamatayan. Ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Manika ng kamatayan. Mapait na ngumiti si Zephyr. Ang pambihirang kayamanang minsang nagligtas sa kanya ay tuluyan ng nawasak, kapalit ng kanyang buhay. Ngunit ngayon, isang mas malaking tanong ang bumabalot sa kanyang isip. Nasaan siya? Anong lugar ang ito? At bakit siya nakaligtas matapos tuluyang lumunin ng black hole? Habang iniisip niya ang lahat ng ito, may pakiramdam siyang may mas malaking lihim na naghihintay sa kanya. Isang lihim na maaaring magbago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Anong misteryosong lugar ang kinaroroonan ngayon ni Zephyr? Sino o ano ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan? At anong nakakatakot na lihim ang nakatago sa espasyong nilabasan niya? Abangan ang susunod na kabanata. Patay na ang alam ng buong mundo. Ngunit nagsisimula pa lamang ang bagong kapalaran ni Zephyr. Kabanata 1405. Sa kailaliman ng misteryosong espasyong iyon. Tahimik na nakaupo si Zephyr habang pinagmamasdan ang mga labi ng nabasag na kahoy na rebulto sa kanyang kamay. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Akala niya noon ay tiyak na kamatayan na ang naghihintay sa kanya. Ngunit may isang bagay siyang nakalimutang taglay. Isang pambihirang kayamanang minsang nakuha niya mula sa puppet sect. Ang Death Puppet. Ang misteryosong bagay na minsan niyang binili kay Yan Xiaoro. At sa pinakamapanganib na sandali ng kanyang buhay. Ito ang sumalo sa kamatayang nakalaan para sa kanya. Kapalit ng kanyang pagkawasak. Nailigtas ang buhay ni Zephyr. Napabuntong hininga siya. Maging siya ay hindi makapaniwala na nakaligtas pa siya. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang Nine Netherbird mula sa storage ring. Sa wakas gising ka na. Halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Kasunod nito, may isang maliit na aninong mabilis na tumakbo papunta kay Zephyr. Si Meatbun. May kagat itong mga espiritual na materyales at masunuring inilapag ang mga iyon sa kanyang harapan. Parang batang sabik na tumulong sa kanyang amo. Napangiti si Zephyr. Kalmado ka lang. Dahan-dahan niyang hinaplo si Meatbun. Pagkatapos ay agad niyang kinain ang mga espiritual na materyales upang mapabilis ang kanyang paggaling. Ngunit kahit ganoon, ramdam pa rin niya ang tindi ng kanyang mga sugat. Sa totoo lang, kung wala ang puno ng walang hanggan sa loob ng kanyang katawan, matagal na siyang naging bangkay. Patuloy na dumadaloy ang lakas ng buhay mula sa mahiwagang punong iyon. Unti-unti nitong binubuo muli ang kanyang wasak na katawan. Ngunit kahit ganoon, napakalubha pa rin ng kanyang kalagayan. Sa pagkakataong ito, muntik ka nang mamatay. Seryosong sabi ng Nine Netherbird. At sa unang pagkakataon, hindi tumutol si Zephyr. Tama ka. Kung wala ang Death Puppet, wala na ako ngayon. Muling nanahimik ang paligid. Umupo si Zephyr nang naka-cross legs. Ipinikit ang kanyang mga mata.
at nagsimulang mag-cultivate. Ang enerhiya sa paligid ay parang walang katapusang ilog. Patuloy itong dumadaloy patungo sa kanyang katawan. Habang nagbabantay ang Nine Netherbird. At tahimik na nakaupo si Meatbun sa tabi niya. Unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Lumipas ang hindi matiyak na panahon. Hanggang sa buzz. Dahan-daang nagmulat ng mga mata si Zephyr. At agad niyang sinuri ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya lubos na nasiyahan. Kalahati pa lamang ng kanyang lakas ang bumabalik. Mga 40 hanggang 50% lamang. Malayo pa siya sa kanyang tunay na kondisyon. Gayunpaman, mas mabuti na iyon kaysa sa pagiging patay. Sunod niyang sinuri ang kanyang mga storage ring. Dahil naroon ang karamihan sa kanyang mga kayamanan. Mga lihim. Mga kayamanang pinagpagyurin niyang makuha. At kung nawala ang mga iyon, malaking dagok iyon sa kanya. Mabilis niyang siniyasat ang lahat. At sa kabutihang palad, karamihan ay ligtas pa rin. Bagamat may isang storage ring na nasira sa matinding labanan, nananatili pa rin ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit matapos maayos ang lahat, may isang tanong na muli niyang naalala. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinagmasdan ang paligid. Tahimik, kakaiba, at puno ng misteryo. Walang bakas ng buhay. Walang bakas ng panganib. Ngunit wala rin siyang ideya kung nasaan siya. Nasaan nga ba ang lugar na ito? Paano siya napunta rito matapos lumunin ng black hole? At bakit tila may kakaibang enerhiyang bumabalot sa buong espasyong ito? Ano ang tunay na lugar na kinalalagyan ngayon ni Zephyr? May nagmamay-ari ba sa misteryosong espasyong ito? At habang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas, anong mas malaking lihim ang naghihintay sa kanya sa susunod na hakbang? Abangan ang susunod na kabanata. Ang kanyang pagtakas sa kamatayan ay maaaring simula pa lamang ng isang mas malaking kapalaran.